Please, itulong nyo po sa mga mahirap. Pera ng Pilipino yan. Hindi nyo yan pera. Sinuli nyo nga yung pondo sa National Treasury. Ibig sabihin, sobra yung pondo ninyo. Sabi nyo, sobra yung pondo nyo. Pero sa totoo, hindi sobra ang pondo ninyo dahil marami pang matutulungan ng mga ospital. Kung taasan nyo po ang benepisyo ninyo, dagdagan nyo yung mga benepisyo ng mga kababayan natin, hindi magmamakaawa yung mga pasyente. Hindi yan maghihirap, magmamakaawa, hingi ng tulong sa mga politiko. Dapat PhilHealth na yan. Ang layo pa natin sa full implementation ng Universal Healthcare Law. One Justice suggested to overhaul PhilHealth for its failure to comply with the law involving the use of its budget. At matagal ko na po itong paulit-ulit na sinabi, ang PhilHealth po para sa health yan. Hindi po negosyo ang PhilHealth na papalaguin nyo po. Insurance po ang PhilHealth na meron pong masasandalan ang Pilipino tuwing tayo'y nagkakasakit. Marami pong mga kababayan natin takot magpa-hospital, takot magpa-check up dahil sa kahirapan. Yung iba po hindi nila alam na membro sila ng PhilHealth. Sa totoo lang, sa ngayon, 28 million out of 115 million Filipinos ay nakapagrehistro sa konsulta program ng PhilHealth. That is less than 1/4 pa rin po. At maraming Pilipino ang hindi alam na miyembro sila ng PhilHealth. Kaya nakikiusap po ako sa PhilHealth at kasama na po dito itong Senate Bill 2983 which mandates PhilHealth to issue proof of identification to its members. Kayo na pong bahala, PhilHealth, kung gawin yung i-tie up nyo with the national ID, okay lang sa akin, or you may issue an ID na mura lang po, hindi kailangan mahal. I-laminate nyo lang. Ang importante, meron pong ipapakita yung pasyente sa ospital na proof na miyembro sila ng PhilHealth para hindi sila matakot magpa-check up. Matagal na natin itong isinusulong. Tingnan nyo po, may buntis po sa Cavite, sa Cebu. Mga anak, ayaw magpa-hospital dahil sa kahirapan. Namatay po yung mag-ina. Kung alam lang nila na tutulungan sila ng PhilHealth sa pagpapa-hospital, hindi po sana nangyari yon. I share the same sentiments of our justices. In fact, mayroon pong provincial health officer ng Camarines Norte na admit siya. 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, another 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000, that is less than 1%. Since tinaasan nyo na po ng 50% ang inyong case rates, magkano lang po yun? 28,000. A total of 85 to 86,000 out of 10 million. Less than 1% pa rin po. Kulang pa rin po. So wala pong dahilan na ibalik nyo po ang inyong pondo sa National Treasury habang naghihirap pa yung mga kababayan natin. Gamitin nyo po to expand your benefit packages. Ang dami pong sakit. I share the same sentiments of our justices. Paulit-ulit na nating sinabi yan dito sa nakaraang hearings. Sa isang interview, sinabi po ni PhilHealth President Dr. Edwin Mercado na hindi talaga kayang sagutin ng PhilHealth ang buong hospital bill ng pasyente. Totoo naman po, aminado po ang ating presidente na kulang talaga, hindi kayang sagutin. Kung hindi nyo kayang sagutin, bakit nyo binalik yung inyong tinatawag na excess funds? Hindi excess funds yun. Magagamit yun sa mga pasyente. Nagkataon lang po na during the time of former President Emmanuel Ledesma po yun. Puro promise rin po yun dito. Nakakalungkot po habang naghihingalo yung mga pasyente, naghihirap yung mga pasyente, sobra-sobra yung pondo ninyo, binalik pa sa National Treasury. Marami pong paggagamitan. Maraming buhay po masisave. Since PhilHealth has excess funds in billions of pesos, we continue to fight for the passage of Senate Bill 2620, which seeks to reduce premium contributions. Andito po yung ating author at principal sponsor, si Senator JB mamaya. Simple lang po ito. Ako po'y patuloy natin isusulong. Sana po'y maging batas po ito. Sana po wag kayong kumontra dito. I think kumukontra po ang mga finance manager natin na wag po bawasan yung
premium contribution, dapat pong bawasan. Kung kahit magkano, bawasan niyo pong premium contribution. Hindi po maintindihan ng mga kababayan natin, sinuli nyo nga yung pondo sa National Treasury, ibig sabihin, sobra yung pondo ninyo. Sabi nyo, sobra yung pondo nyo. Pero sa totoo, hindi sobra ang pondo ninyo dahil marami pang matutulungan ng mga ospital. Kung taasan nyo po ang benepisyo ninyo, dagdagan nyo yung mga benepisyo ng mga kababayan natin, hindi magmamakaawa yung mga pasyente. Hindi yan maghihirap, magmamakaawa, hingi ng tulong sa mga politiko. Dapat PhilHealth na yan. Ang layo pa natin sa full implementation ng Universal Healthcare Law. Sa totoo lang po, tama yung sinasabi ng mga ibang nagko-comment dyan, ang layo pa natin sa full implementation ng Universal Healthcare Law. Buti na lang may malasakit center na meron silang matatakbuhan kahit papaano mababawasan yung problema nila sa pagpapa-hospital. Totoo naman po yun. Kung malaki po ang benepisyo ng PhilHealth, kung ibinalik nyo po ang pondo ng PhilHealth sa mga kababayan natin, mas mababawasan po ang kalbaryo ng mga pasyente, lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating kababayan. Buti na lang po, naisipan natin noon na itong malasakit center. Sa totoo lang, even before I became a senator, alam nyo bakit? Bakit ko naisipan yan noon? Noong 2018, 2017. Marami po, galing po kami sa lokal, galing kami sa baba, alam namin yung problema sa baba. Halimbawa po, may pasyente, 87,000 yung hospital billing nila. Lunes, lalapit yan ng City Hall o ng Provincial Capitol. Hihingi po ng tulong. Bibigyan ng 20,000 ng mayor. So, may balanse pa siyang 67,000. Martes po, pupunta yan ng PCSO, madaling araw, alas 5, hihingi ng tulong, bibigyan ng 5,000 ng PCSO. Miyerkules po, pupunta yan ng DOH, bibigyan po ng tulong, 10,000, nakaipon na siya ng 35,000. Pupunta yan ng DSWD, magmamakaawa pa, para humingi ng tulong. Bibigyan ng 5,000, nakaipon siya ng 40,000. Finally, ang PhilHealth, babawasan. Magkano? 5,000? 45,000. May balanse pa yan. 42,000. Isasangla yung Carabao, ibibenta yung refrigerator para lang po makalabas ng ospital. Totoo po yan sa amin, sa probinsya. Bakit magmamakaawa ang Pilipino? Pera ng Pilipino yan. Pera natin yan. Pera ninyo yan. Dapat po mapakinabangan yan at wala pong pinipili. Kaya naisipan natin ito noong 2018 sa Cebu. Sinubukan natin sa Vicente Soto. Inilagay natin sa isang kwarto ng ospital yung PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD para tumulong po sa mga pasyente. At walang dapat piliin. Karapatan po ng Pilipino yan. Karapatan nyo po yan. Lapitan nyo lang po yung Malasakit Center. When I became a senator noong 2019, isinabatas po natin ito. One-stop shop lang po siya. Napakasimple po na konsepto. Naisipan natin ito para sa mga kababayan natin at dapat walang pinipili ito. Pera nyo po yan, mga kababayan ko. Karapatan nyo po yan. Ang importante lang dito, ang tulong ng mga ahensya, tulong ng PhilHealth, tulong ng PCSO, tulong ng DSWD at tulong ng DOH. Please, itulong nyo po sa mga mahirap. Pera ng Pilipino yan. Hindi nyo yan pera. Balik nyo po sa Pilipino. Hindi natin pera yan. Hindi nyo pera yan. Pera ng Pilipino yan. Karapatan yan. Lalong-lalo na yung mga mahirap.